So, good afternoon po. Kumusta yung lunch? Tamo? Ah, praise the Lord. So, bless na katang Lord atin tamong lunch after ng service. So, kahulita mo, painawa na mo, matutod. Pero yung Sister Mylene mag-obra na. Mag-obra na yung mag-obra niya. Kailangan po bilisan tayo ni uling natin yung oras. So, today po, ang start ng ating discipleship series. So, makikita niyo sa screen, ano pong nakalagay? Intentional disciple making. Ang salitang intentional po, hindi siya aksidente. Amen? Ito'y talagang pinagplanuhan, pinag-aralan, at intensyon natin na ito'y gawin. So, ang ating pong team, Building Christ-like Disciple through Intentional Spiritual Growth. So, po kasi sapat ang may kakilala tamo kang Lord, mag-attend Sunday's service, po, meron tayong role sa kaharian po ng Diyos. So, ano po yung what is meant by disciple according to the Bible? Kasi po kung minsan ang interpretation namin ng disipulo, itang radical na karengaliwa na ang disciple ay andyang mali, tokyandel po. Yung biblical meaning po ng disciple is a disciple of Jesus Christ. In the Bible, someone who follow Jesus, learn from Him, believes in Him, and seek to live according to His teaching. So, ang isang tagasunod, ang sa ibang salita po, yung disipulo, yung tagasunod ng Panginoong Yesus. Yung disipulo na learn from Him, natuto sa Kanya, at yung naniniwala, nananampalataya sa Kanya, at yung patuloy na namumuhay ayon sa Kaniyang katuruan. So sa Greek word ng disciple, ang ibig niya sabihin ay matetes, na ang ibig niya sabihin, learner, student, and follower. Amen po? So, sa New Testament po, yung 12 disciple ng Panginoong Yesus, ito yung nagpatuloy ng kanyang ministry. Ito yung mga taong kasama niya. Marami kasing tagasunod ng Panginoon during that time. Subalit pumili siya ng 12 disipulo na makakatuwang niya sa ministry. At nang umakyat ang Panginoon sa langit, ito yung nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. So, intentional discipleship making, ang tawag po natin dito, IDM1. Intentional discipleship making. Ang team po niya, yung kanina, sinabi ko, building Christ-like through intentional spiritual growth. Pag sinabi pong Christ-like, ay kung ano yung ugali, kung ano, paano namuhay ang Panginoong Yesus sa mundong ito, yun po yung klase ng pamumuhay na makikita sa atin. Kaya nga po, Christ-like. Kaya nga po sinasabi ng Biblia na ang sinong nagipag-isa kay Jesus ay isa ng bagong ninalang. So, ang summary po ng ating tema, ang intentional discipleship making ay nakatuon sa pundasyon ng pagiging disipulo o tagasunod ng Panginoong Yesus. Mula po sa pagtugon niya hanggang sa aktibong paglago, paglilingkod at paggawa rin ng alagad. Ang bawat kumikilala sa Panginoon ay hindi po optional ang maglingkod o maging tagasunod ng Panginoong Yesus. At meron po tayong gampanin na dapat gawin. Malalaman po natin yan kung yan po ay patuloy nating aaralin kung ano yung role natin sa kaharian po ng Panginoong Yesus. Gaya ng sinabi ko po kanina, ang salitang intentional, hindi po ito nangangahulugan na hindi aksidente o basta-basta lang na paglago. Ito po ay sinadya at ginabayan ng salita, panalangin at kapangyarihan ng Santong Espiritu. So ano po ang ibig sabihin? Ang salitang intentional, hindi po ito isang aksidente, kundi dinesisyonan natin, ang paglago natin bilang mananampalataya po ay hindi ito aksidente. Ito po ay desisyon natin na pinipili natin na lumago at magamit ng Panginoon. At ang goal po niya
naintindihan ang kahalagahan at tungkulin ng pagiging tagasunod o disipulo ng Panginoong Yesus. Pangalawang goal po, nakapagsimula ng practical na buhay na nakatuon sa spiritual na paglago, patuloy sa paglilingkod, at sa pagsishare o paghahayag ng Ebanghelyo. Yun po ang goal natin. So, pangatlo po ay naging handa at may kumpiyansang maging disipulo ng iba at magtuturo sa kanila sa pamamagitan ng salita ng halimbawa. So, after po nating matutuhan tong mga salita na kung paano tayo maglingkod, na hindi lamang tayo tagasunod ng Panginoong Yesus, tayo po ay magpapagamit sa Panginoon bilang kaniyang mga instrumento sa panahon po natin na ito. Amen po? So, yun po ang goal natin. At ang purpose po, na itanim sa bawat Kristiyano ang malalim na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng salita, panalangin at spiritual na pagsasanay. Pangalawang layunin po, purpose, turuan ang mananampalataya kung paano maging epektibong tagasunod sa kanilang pamilya, sa church at sa komunidad na kinabibilangan po ng bawat isa. Pangatlong layunin po ay magbigay ng malinaw na akbang kung paano gabayan lumago ang mananampalataya ng iba at paano palaguin ang spiritual na pamayanan sa pamamagitan ng pagtuturo halimbawa ng ating pagiging tagasunod ng Panginoong Yesus. Amen? So, abang tayo po ay nag-aaral dito at isinasabuhay po natin, ito po ay nagdadala rin sa atin sa paglago sa ating buhay spiritual. So, meron pong different lesson ang ating aaralin every week. At ang unang lesson po ay ang the call to discipleship. Ito po yung malaman yung kahulugan at kahalagahan ng pagiging tagasunod ng Panginoong Yesus o pagiging disipulo. Sa lesson 2 naman po ay ang transformation through the Word. Ay matutuhan po natin na ang pagbabago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Ang nagdadala sa tao sa pagbabago ay ang patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen? Hindi ang impluensya ng mundong ito. Sa lesson 3 naman po ay yung patungkol sa panalangin. Ang panalangin po ito yung communing with God. Yung palalimin po natin yung relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. At sa lesson 4 naman po, ang tatalakayin natin yung worship and fellowship. Mahalaga po yung ang pagsamba at ang paghihibahagi po natin sa church. Yung pag-attend po natin sa mga Sunday service, sa mga ito po, yung mga disciple series, sa mga evangelism po natin, sa mga ibang programa po natin, even sa online. Mahalaga po yung midweek at saka yung online IP po natin. So, ayusin po natin kung anong platform ang gagamitin natin. Sa ano po kasi sa Messenger last night, ay mukhang hindi naririnig yung ano, no? May sounds ba? Yung sharing. Sharing parang walang sounds eh. I don't know sa iba. Sa'yo, Pastor? Sa Zoom or sa Google Meet. I-download natin lahat ng application na yan ngayon, mamaya. Patulong na lang sa mga marunong, may wifi naman dito. So para pagkasunduan natin kung ano yung platform na effective na makaka-join lahat. So mahalaga po yun, yung fellowship. Kaya po sabi ng Bible, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa mga gawain ng Panginoon. Amen po? Sa lesson 5 naman po ay pag-aaralan natin yung walking in the Spirit. Yung matutong mamuhay ayon sa gabay ng Espiritu Santo. Bilang mananampalataya po ay without the Holy Spirit ay wala tayong magagawa. Kailangan po natin ng Santong Espiritu sapagkat
ang ating Panginoong Yesus ay nasa langit na. Nang siya umakyat sa langit, sinugo niya ang banal na Espiritu Santo, siya yung kasama natin. Amen po. So mahalaga po sa paglalakbay sa buhay pananampalataya ay maunawaan po natin yung kahalagahan ng gabay ng Santong Espiritu na kasama natin sa buhay. Sa pang-anim na lesson po, yung witnessing to the world ay yung may kaya tayong iba sa pananampalataya sa pamamagitan ng evangelyo o yung evangelism. Ito nga po yung may mga programa na po tayong pinag-usapan na ipapa-implement na lang po natin. So, dito po sa lesson na ito, ay mauunawaan po natin ay magkakaroon tayo ng idea kung paano maging effective sa larangan po na ito. Amen po? So, gawin po natin yung part natin sa panahon na ito na binigay sa atin ng Panginoon. Sa lesson 7 naman po, serving with your gifts. So, matuklasan po natin na bawat isa po ay meron tayong gifts, spiritual gifts na binigay ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Iba-iba po yung gifts na binigay ng Panginoon sa atin, di po ba? So, kung ano po yung gifts na yon, pagyamanin po natin. Sapagkat ang Diyos po ay hindi nagkamali ng ibigay niya sa iyan. Kailangan nating matuklasan lang ano po yun? At naniniwala po kung bawat isa sa atin ay meron po nun. Sa lesson 8 naman po, yung growing in holiness. Matutuhan po natin ang kabanalan sa pang-araw-araw na buhay. Amen? Hindi po mahalaga yung anong ating ginagawa. Walang kahalaga ng ating ginagawa kung hindi ito ayon sa kabanalan na ninanais ng Panginoon. Kasi po may standard ang Panginoon. Amen? Hindi po pwede yung pwede na sa Kanya. Meron siyang standard. Sabi na kanyang salita, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Nang sinabi yan ng Panginoong Yesus, mahirap para sa atin na gawin natin. Subalit sabi niya, binibigyan niya tayo ng hangarit kayang magawa natin ang ayon sa Kanyang kalooban. Amen po? So sa lesson 9 naman po, persevering in faith. Ito po yung matibay na pananampalataya sa kabila ng hamon. Yun nga po, yung lesson natin ngayon, yung message natin na habang tayo po'y dumadaan sa mga sitwasyon sa mga challenges sa buhay, yung waiting season po ay napakahalaga. So, dito po yung ating pananampalataya na sa kabila po ng naroon tayong kalalagayan ay maunawaan po natin. At ito po ay, kapag ito'y naunawaan natin, maituturo tayo rin po ang tagapagturo sa bagay na ito na ating pinagdaanan din. Sa lesson 10 naman po, yung stewardship of life. Pangalagaan ang buhay, oras at talento at resources na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So, pag sinabi pong stewardship, ano pong ibig sabihin? Yung pinagkatiwalaan. Amen? Mayroon pong pinagkatiwala ang Panginoon. Yung buhay po natin ay pinagkatiwala ng Panginoon. Yung oras natin, ipinagkatiwala sa Panginoon. Yung talento natin, pinagkatiwala ng Panginoon. Yung mga resources na meron tayo, pinagkatiwala ng Panginoon. Ang tanong, paano mo ginagamit? Amen? Sa lesson 11 naman po, yung spiritual authority and submission, yung maunawaan po natin yung spiritual authority na angkop po sa pagsunod sa naisin ng Panginoon. At sa lesson 12 po, yung the Great Commission, magkaroon ng pananagutan sa paggawa ng alagad sa iba. Di po ba ito yung bago umakyat ang Panginoong Yesus, ito po yung uling utos na binigay niya sa kanyang mga disipulo. Amen? The Great Commission. At ang utos na yan ay hindi lamang sa kanila, maging sa ating kapanahunan. So ito po yung mga lesson nating tatalakayin sa mga susunod na linggo. At sa araw po nito, introduction lamang po ito para alam po natin kung ano yung tatakbuhin ng ating discipleship series. So, pinipilit po natin na ma-share siya ng maiksing oras para at least po ay hindi tayo ganong magalanganin sa ibang obligasyon natin sa buhay. So, sinabi ko po na okay sa inyo yung 10,
10, di ba yung ano natin, 10 to 11:30, tapos 11 to 12, tapos 12 to 12:30 yung disciples. Pero nag-lunch tayo, medyo mahaba yung lunch. Anong gusto nyo? 10 o'clock o 9:30 ang service natin? So kung okay lang sa amin yung 10. Kasi malayo, hindi naman kami malayo. Okay sa inyo? Same time? So, alauna na. Tama po ba? Alauna na? So, umabot tayo ng alauna. Okay lang yung alauna na matapos tayo. Sige po. Yun lang po. At ito po yung introduction na tayo po yung manalangin. Panginoon, patuloy na turuan mo kami upang magamit mo kami sa panahon na ito na binigay mo po sa aming kapanahunan. Dalangin namin, O Diyos, na bigyan mo kami ng isang puso at isipan na marunong magpaturo, magpasakop, at hanggang sumunod sa iyong kalooban. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga susunod pa pong mga linggo na magtatapik po kami ng iba't ibang mga lesson. At ayan mo, Los, punuin mo ang aming puso ng desire na maging excited sa bawat lesson na pag-aaralan namin sa discipleship. Ingatan mo po ang bawat isa sa kanilang pag-uwi at ipagkaloob mo ang mga kanilang pangangailangan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen.